At ayan, good day mga manay. Ngayon ay samahan nyo naman ako magluto ng ginataang baka. At gagamit tayo ng papaya. Ginataang baka with papaya. With sitaw syempre. Walang bata, walang patani, walang kondol, patola, upo, charot. Ayan, bahay kubo. At gagamit tayo ng siling haba. At gagamit tayo ng dahon ng sili. Wow! At syempre, siling haba. Gagamit din tayo ng bell pepper. Ayan, sa ginataang baka, optional lamang ang bell pepper. Pero hindi po optional ang baka. Baka po mawala ang baka. Ang mangyayari na lang ginataan with papaya at sitaw. Charot. Huy! At syempre, ang magkakabarkada na kapag iginigisa. Ayan, na all magkakasama pag ginigisa, walang iwanan. Pero madalas, wala ang ating luya. Ito kasi ay kadalasan inilalagay lamang sa pagata, yung iba lalo kapag malansa ang niluluto. At gagamit tayo, ito ang magkabarkada at magkasama at parang may forever na sa gisahan. Sibuyas at bawang. Sana all may forever. Charot. Mamaya ay ipapakita natin ang process, yung step by step nating pagluluto. At syempre gagamit din tayo dyan ng mantika, paminta, toyo, beef cube. At ayan mga manay, hiwa na ang ating mga igigisang aromatics. Paminta at beef cube. Gagamit din tayo ng toyo at suka. At syempre sa paggigisa mamaya ay gagamit tayo ng mantika. At hindi ko na nga pala pinakita ang sugar kasi ang sugar ay optional lamang. Hindi ko na sinama ang sugar kasi yung iba hindi naglalagay ng asukal. So pwede po kayong hindi maglagay. Depende po sa inyo. Ako gusto ko at gusto namin dito ay yung medyo may kaunting tamis. Konti lamang po at hindi naman minatamis na baka ang ating lulutuin na all matamis. Huy! At magluluto na tayo. At eto na nga mga manay, hinuhugasan na natin ang bibida sa ating video ngayon, ang beef. Konting kaalaman at trivia rin lamang tayo about beef. Alin nga ba ang mas mataas ang kolesterol, ang baka nga ba o ang baboy? Ang baka at ang baboy ay parehong mataas sa protina, sa fats, sa minerals at vitamins. However, may pa-however ha? Huy! Ang beef ay may mas mataas na calories, saturated fats, at cholesterol than pork. Pero para hindi tayo malito mga manay, sa chicken, sa beef, at sa pork ay huwag tayong malito sa pagpili ng part. Dapat alam natin yung part na mas mababa sa kolesterol. Pagdating sa pagpili ng karne, for example, mas mataas nga sa kolesterol ang beef kumpara sa chicken. Pero ang kinakain mo naman sa chicken ay puro balat at ang kinakain mo naman sa beef ay yung tenderloin and sirloin. Depende po sa cut ng meat kung ano yung pipiliin din natin. Kung sa chicken ayaw mo ng mamantika o makolesterol, tanggalin mo ang balat at pumili ka ng chicken breast which is rich in protein. Kaya select leaner cuts sa beef like sirloin, tenderloin. Siyempre in general nga, lahat ng sobra ay masama kaya in moderation lamang. At mga manay, habang nagbibigay nga ako ng trivia at kaalaman ay inilagay ko na at isinalang ang beef sa pressure cooker na papakuluan ko lamang ng 1 hour and a half. Nilagyan ko na nga rin pala ng isang buong beef cube, isang buong bawang at 3 kutsarang toyo at kaunting asin ang papakuluan nating baka sa pressure cooker. Ganyan lamang kaliliit at kaninipis ang ilalahok nating papaya at ganito naman ang sasitaw. Ayan, iginisa na nga natin ang bawang, sibuyas at luya. At sa pinaggisahan ngang kawali ay idinagdag ko na ang bakang pinakuluan at inilagay ang 2 gata. Iisipin nga natin ay parang ang dali ng lutuin kasi napalambot na natin ang baka at nasamahanan natin ng pampalasa habang pinapakuluan ito. Diyan ay nagdagdag na ako ng paminta. At halu-haluin muna natin ito para magsama-sama ang lasa at takpan natin ng mga 3 minuto. Para hindi ka mainip, ayan, tanggal na agad ang takip makalipas ang 3 minuto at idinagdag ko na rin ang papaya. Huwag nga natin ilalagay agad ang mga gulay kapag tatakpan natin ito dahil baka matagalan at malabsak lamang lalo na kung maninipis naman ang hiwa ng ating mga ilalahok na gulay. At dito ay isinunod ko na nga ang sitaw at ang siling haba dahil hindi naman ganong katagal lutuin ang ating papaya dahil manipis lang naman ang hiwa. Makaraan ng 1 minuto ay inilagay ko na rin ang bell pepper at dahon ng sili. At sa ibang nagluluto nito ay hindi naglalagay ng 2 yan dahil nga optional lang yan. But I'm telling you mga manay, ang sarap-sarap kapag may ganyan. Iba ang naibibigay at naidadagdag nitong lasa at aroma.
At makalipas muli ang kaunting sandali. And there you have it mga manay, our beef and coconut milk with papaya and string beans. Ay, ang init dyan. At ayan mga manay, luto na ang ating ginataang baka or beef ginataan. So, in English lang yung beef, maka-English lang tayo. Ayan, kitang-kita naman natin yung tsura natin pag galing tayo sa kusina. Sa maliliit na hiwang ito, mas okay to sa mga kids. Lalong-lalo yung medyo may kaartehan sa gulay. Or hindi masyadong kumakain ng gulay kasi maliliit po yung hiwang ginawa natin. Medyo hindi nahalata nung iba. So, dahil nanonood din yung anak mo, or pamangkin mo, hindi ko alam kung iiwasan din niya kapag ganitong charot lang. So ayan, medyo lilit-litan natin ang hiwa kasi nga, hindi naman lahat makigulay tapos malalaki pa yung hiwa ng gulay natin. Sa kusina pa lang napakabango na yan. At ayan mga manay, tikiman time. Nakita natin ang pagkakasabaw, ang pagkakagata, malapot-lapot. Hindi ko na ginawang palangis yung gata kasi kung tutusin ako gusto ko. Kasi yung mga kids, gusto nila yung may sabaw. Ayan. Kasi kapag pinagmantika pa natin, masarap yun para sa ating mga mahilig sa gata. Yung mga adult. Kaso iba pa rin yung may pasabaw sila sa kanin. Kaya ayan, hindi na natin masyadong tinagalan. At kukuha na nga tayo ng ating titikman. Tikim pa lang to mamaya mabusog na. Titikman mo, Car? Masarap mga manay. At syempre, dahil masarap ang ating ulam, i-shoutout natin ang tatlong kauna-unahang pagkakataon. Tatlo lang muna isa-shoutout natin dahil baka maging roll call na naman tayo sa classroom. Charot. Shoutout sa inyo, Ma'am Mimilin Martinez, Lilia Garcia, at syempre kay January de los Santos. Ayan, magandang araw po o gabi sa inyong lahat. At ayan mga manay, usli na naman ang kwan ay babayo! At ayan, mga manay, usli na naman ang kwan ay babayo!